Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Isakyad Kasin. Okay, ang sabi niya, anong panglinis busing? Dahil ito ay kinontent natin yung mga LED. Okay, mga LED na kumakapit sa baril ay kinontent natin ng mga nakaraan. Ngayon tinatanong ni Isakyad Kasin kung paano ang paglinis ng mga LED na kumapit dito sa baril. So actually may videos na akong ginawa nito, pero pagbibigyan muli natin yung ating mga viewers dahil yung iba naman ay tamad nang maghanap ng ating mga files. At sa tagal na nga naman nun, pagbibigyan natin kahit na content na natin at para lahat ay tayo maging masaya. So yan, bago natin talakayin yan, ay gusto ko lang munang magpasalamat sa ating 36,275 na mga subscribers na patuloy pa rin tayong dumarami kahit tayo ay may mga pangilan-ngilang mga bashers. Ay maraming salamat sa inyong mga suporta, sa inyong mga gandang comment, at ako ay lalong na-inspire na gumawa ng mga video, sumagot sa inyong mga katanungan dahil marami pa rin talaga mga Pilipino ang interesado sa ating content. Okay, ang talagang motibo po ng aking YouTube channel, pasensya na dun sa hindi nakakagusto ng aking mga sinasabi, ako po talaga ay charity vlogger. Ngayon ay ayaw kong gawing content yung ating mga estudyante na tinutulungan dahil may nagsasabi na porn, poverty porn. Okay, so inisip ko na lamang na dahil yung mga estudyante na yan, matagal na natin tinutulungan, na gumawa ng, gagawin ko sana silang content, pero naisip ko na gamitin ko na lamang yung ating maliit na kaalaman para kumita sa YouTube. At yung kinikita natin sa YouTube ay itinutulong natin sa kanila dahil tayo naman ay wala nang pinapag-aral pag nakagraduate na yung mga anak ko. At dati naman tayong tumutulong sa mga estudyante. So naisip ko na pandagdag itong tulong kung tayo ay kikita sa YouTube. Actually, ang kinikita natin sa YouTube ay konti lang. Nasa 5,000 lang. Samantalang ang ating budget sa isang estudyante ay 1,000 isang linggo. So 6,000 linggo-linggo. So kaya hindi pa tayo yung mga gustong mag-apply pa sa akin ay pagmalaki na po yung ating YouTube channel. So sikapin po natin itong palakihin para dumami pa ang ating mga estudyante na matutulungan. Ayan, at ako'y nagpapasalamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads sapagkat kayo ay nakakatulong sa ating mga estudyante. Lalo tigit, pasasalamatan ko yung ating mga sponsor na nagpapadala sa ating GCash number. Ito po yung ating GCash number na sa aking likuran. Kaya pasasalamatan ko si Alfredo Isidro, Ordosipay ng Las Piñas, na nagpadala ng tulong sa atin. Gayon din si Architect Arnel Salvador, na kaibigan ko dito sa Kuwait. At meron din tayong kaibigan sa Riyadh, Saudi Arabia, si Jubel Platon, si Boy Umay. Ayan, at may kaibigan pa rin akong mekaniko dito sa Kuwait, mekaniko ng Kia Motor, si Umbet. Okay, shout out sa yung mga tropa, si Yasin, Apollo, Aname, Mary Grace at Rodora. Okay, welcome kayo anytime dito sa ating range, may shooting range para kayo ay mag-unwind at pumutok. Ayan, at meron tayong bagong sponsor, si Anthony Evangelista ng Pasay. Thank you very much. At meron ding ayaw magpakilala, tawagin na lamang natin siyang Adrian. Okay, doon sa mga gusto magpadala, maraming salamat sa inyo at tayo ay makakatulong sa ating mga estudyanteng anak na mga single parent. Okay, so noong nakaraan ay naging topic natin yung ano ba yung nakakasira na bala sa mga barrel. So may nagsasabi na full metal jacket, may nagsasabi na LED. So ang tinatanong naman, kasi ang sinabi ko doon ay nakakasira
nakakasira ang LED, mga reload na LED na head. Pero sinabi ko ay kung hindi kayo marunong maglinis ng inyong mga barrel, kung putok lamang kayo ng putok, masisira ang inyong barrel. Dahil kumakapit ang LED sa loob ng barrel, kumakapit yan. Pag kayo naka 20, 25 na, may mga LED na yan dyan na kumakapit sa inyong barrel. Kaya nga hindi ko rin ina-advise na gumamit kayo ng steel brass sa inyong mga barrel, dahil ito ay steel, ito ay nakakagasgas ito ng maaaring hindi makagasgas kung paminsan-minsan, pero kung araw-araw ninyong sinipilyo na sinipilyo yan, yung ang ngipin ko nagasgas talagang masisira yan. So ang ina-advise ko ay itong nylon brass. So may pagkakataon na kahit yan ay ibabad mo na sa WD-40, babad mo na sa gas, ay medyo mahirap pa rin tanggalin. Yung ano. So, may ginawa akong pamamaraan yan, ako'y shooter pa. Shout out sa mga mangyan shooters ng Pinamalayan Oriental Mindoro. Diyan ako nagumpisa, malaki utang na loob ko diyan. Kaya ako naging gasmate at nakarating sa abroad. Okay, so ang ginagawa ko kasi every stage nililinis ko yung barrel ko, may dala-dala akong panglinis. So ano ang magandang panlinis para maalis? Okay, yung nagsasabi na mas nakakasira ang full metal jacket, ito lang masasabi ko sa inyo. Bakit hindi ginagamit sa mga full automatic na baril ang LED kung nakakasira ang jacket, ang full metal jacket? Subukan ninyong i-bars o i-pull out ninyo ang LED. Pag hindi sumaang ang reload na LED, yung LED ang head, pag hindi sumabog ang inyong barrel, dahil pag nag-init na ang barrel, kakapit na dyan ang LED. At yan ay nasubukan namin, ginagawan ko na ng videos yan. Kakapit yan. Kaya huwag kayong maniwala na mas nakakasira. Kasi may nag-comment sa akin na, sir, sabi daw nung kaibigan ko, mas nakakasira daw ang full metal jacket kaysa sa LED. Ay maling paniniwala po yun. Ay huwag kayong maniniwala doon. Ang LED ay kumakapit sa barrel lalo pag nag-init na. Samantalang ang mga coated ng tanso, ang tanso po ay madulas yan, madulas. Kaya na ginagamit sa mga bearing. Shout out na naman kay Chinchin Gutierrez, isang mekaniko. Ito ang ginagamit sa mga bearing. Okay? Sa mga sasakyan na mga busing, ang tawag doon ay tanso, dahil yan ay madulas. Okay? Ito ay madulas sa barrel at ito ay hindi kumakapit sa barrel. Itong ano na to, kaya nga nilagyan ng coated yung tingga nasa loob niyan, LED, nilagyan ng coating para ito ay hindi naman puro ito, kaya nga jacket naka-jacket lang, ay hindi dumidikit sa barrel. Ngayon, ang tingga, subok na yan na dumidikit yan. Kaya nga sabi ko nga, ang payo ko ay every 25 rounds ay maglinis kayo ng barrel ninyo. Talagang ang LED ay para sa mga masisipag maglinis ng barrel. Kaya yung iba, nagtataka, hindi na lumabas yung bala sa barrel kasi nga, nagbara na. May mga pangyayaring ganyan, kahit dito sa aming range, nasabugan pa kami ng barrel. Okay? So, ayan. At pag talagang mahirap na tanggalin yung barrel, yung LED dyan, ay ito, ay gumagawa ako ng ganito. Ito ay welding rod na tanso. Okay, welding rod na tanso to. So, pinalapat ko yung dulo. Ayan, pinalapat ko yung dulo at ginawa kong parang ginagamit ng mga manicurista na pang sud-sud dito sa kuko. Ayan o. Parang ganon. Doon ko nakuha yung idea na yan eh. Okay. So ito. At ang ginagawa ko dyan ay sinisilip ko yung barrel at tinitingnan ko kung nasaan yung tingga at parang tutuloy na sinusundot ko nito. Yung mga nakadikit.
Yan, para mabilis tanggalin. Okay? Of course, binasa ko muna yan ng gas o WD-40 kung anong available sa inyo. Tapos ginaganyan ko yan. Ayan, ginaganyan ko yan. Yan, anong panglinis? Sabi, itong ginagamit ko. Ito ay suggestion ko lamang bilang experience ko. Ako ay nagtuturo kasama ang aking experience. Ito ang experience ko. Awan ko kung ano experience ninyo. At wag kayong, ako ay hindi naniniwala o hindi ko naman sinasabing mali yung sinasabing pambanlaw. Pagkatapos pumutok ng LED na head ay gagamitan ng full metal jacket para maalis yung head. Yung mga tinga doon. Nakakatanggal po talaga yun pero hindi ko ina-advise yan. Bakit? Pupursahin ninyo, ito'y napakasikip ito sa barrel. Sobrang sikip sa barrel ng head. Sobrang sikip yan. Ay may mga nakadikit ng tingga doon tapos tatanggalin ninyo ng pursahan. So hindi ako konforme doon. At hindi ko ginagawa yon. Kung ginagawa ninyo yan ay wala akong wala akong masasabi. Pero hindi ko yan ina-advise. Mas ina-advise ko itong harmless ito. Ito ay harmless ang tawag. Tatanggalin ninyo nito. Kung kayo ay nahihirapan magtanggal ng LED sa pamamagitan ng nylon brush. Ayan. Ito lang. Gagawa kayo nito. Pwede na rin dyan yung mga welding rod. Ganyan gawin ninyo. Mga 1/8 ang diameter nito. 3 mm. Ayan, ganyan lang gagawin ninyo. Madaling tanggalin. Subukan nyo. Dahil ito ginagawa ko na noon eh. So ayan. At mag-ingatan natin yung mga nagsasabi dun sa aking mga pamamaraan, ayun ay pag-iingat. Extra care ang tawag dun. Okay, kung hindi man nasisira yung baril ninyo sa ganung pamamaraan, baka dumating na hindi magtagal. So, yun lang ang masasabi ko. Ingatan natin ang ating mga gamit. Dahil anumang bagay na inabuso natin ay may katapusan. Okay, kumbaga ang pag-ingat sa mga gamit ay walang masama. Okay? At kung ano man ang pamamaraan ninyo ng paglilinis, ay pamamaraan ninyo yun. Kung ako ibabas ninyo dahil ganun ang paggagawa ko, wala akong magagawa. At kung gusto naman ninyo sundin, edi okay lang. Ito isang advice bilang isang malawak na rin ang aking karanasan pagdating sa mga firearms. Dahil nga may ng 24 years ako dito sa abroad. 1996 ako ay shooter sa Pilipinas. Yan, sa mga mangyan shooters ng dati akong member diyan. Ako nandiyan pa. Diyan ako nag-umpisa. Ayan, at yung aking karanasan ay hindi ko naman pinagmamayabang, totoo yan. Sa dami ng aking napatunayan sa buhay, siguro hindi naman ako makakarating dito. Kaya yung nagsabi na paano kami maniniwala sa iyo, hindi naman kami makapagpagawa sa iyo ng baril dahil nandiyan ka nga sa Kuwait, hindi mo nga ako mapapaniwalaan dahil hindi nga ako nakakapagawa ng baril dyan. Pero dito sa Kuwait, ang mga ginagawa kong baril dito ay pinakita ko nung nakaraan. Ayan yan yung ginagawa kong baril dito. Ayan yan. Meron pa doon. Yan, marami yan. Nagkalat-kalat yan. Kung saan yan. Meron pa nandun sa nakapile sa taas. At ang dami pa doon sa armory. So ayan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nag-Smith din naman. At sana naibigan ninyo yung aking mga sagot. At pakishare lang at pakitamsak para marami pa tayong mga kababayan na matulungan. Hanggang sa muli nating videos. God bless us all. Thank you very much.